Naging alerto naman ang isang bodyguard at sinabihan niya si Chin Siyin na mag-ingat ito at madaling magtungo sa likod. Agad naman pinigilan ng lalaki ang halimaw para hindi ito tuluyang makapasok sa kanilang silid. At sinabihan din niya si Chin Siyin at si Duan Ao na mauna na silang umalis dito at siya na ang bahalaang pigilan ng halimaw. Agara naman na hinalaya ni Chin Siyin si Duan Ao sa pagtayo dahil wala silang pagpipilian kundi lumikas dahil mapapahamak sila dito. Ngunit makikita naman natin ang lalaki na nakikipaglaban sa halimaw dahil ito lang ang kanyang paraan para makatakas ang young miss. Sa sandaling ito ay paalis na rin sila at sinabihan ni Chin Siyin ang kanyang bodyguard na mag-ingat ito. Subalit sa labas naman ng hallway ay may nakapasok na ring halimaw kaya makikita natin na nagkakagulo ang mga tao sa pagtakbo at pagtakas. Kahit na ang mga pasyente ay napilitang lumabas para mag-evacuated para sila ay makaligtas. Sa paglabas naman nila Chin Siyin sa kwarto ay sumambulat sa kanila ang ganitong sitwasyon na nagkakagulo ang mga tao sa pagtakbo dahil sa mga insectoid creatures na nakapasok sa loob ng hospital. Ngunit sinabihan naman ni Duan Ao si Chin Siyin na mauna na siyang tumakas at iwan na lang siya nito dahil pabigat lang siya sa kanya at huwag na itong mag-alala pa. Agad naman sumagot si Chin Siyin na ano ang kanyang pinagsasabi at hindi siya iiwan nito kahit ano pang mangyari. Subalit makikita naman natin ang paglabas ng insectoid sa kanilang likod. Habang tumatakas ang dalawa ay wala silang kaalam-alam na umatake na sa kanila ang halimaw. At ilang sandali lamang ay tinamaan si Chin Siyin sa likod dahilan para ito'y tumilapon kasabay nito ang pagtalsik ng dugo sa kanyang likod. Sa natamong pinsala ni Chin Siyin ay malakas pa itong tumama sa pintuan dahil sa malakas na pag-atake ng halimaw. Kahit na nahihirapan ang dalawa sa kanilang sitwasyon ay nagsaad naman si Duan Ao na magmadaling tumakas si Chin Siyin at iligtas nito ang kanyang sarili. Ngunit hindi naman nakikinig si Chin Siyin bagkus pilit nitong kinukuha ang bagay na nasa kanyang harapan. Sa sandaling ito ay kahit na nahihirapan si Duan Ao ay pasigaw nitong sinabi kay Chin Siyin na pabayaan na siya nito at magmadaling tumakas dahil ang importante ay makaligtas siya. Ngunit makikita naman natin na biglang may tumamang bagay sa mukha ng halimaw. Dahilan para ito'y mapatigil sa ginagawa nitong pag-atake kay Duan Ao. Sa pagtayo naman ni Chin Siyin, wika nito na kahit nakulang siya sa combat skills, ay nasa B-rank advancer pa rin siya at makikita natin ang hawak nitong bakal na pilit nitong inaabot kanina. Dagdag pa nito, na hindi niya kayang iwan si Duan Ao at tumakas mag-isa at buong tapang itong sumugod para atakihin ang halimaw. Ngunit sa kanyang ginawa ay bigla na lang itong napatigil matapos maputol ang hawak nitong bakal. Dahil dito ay hindi na niya naiwasan pa ang pag-counter-attack ng halimaw at malakas itong tumama sa pader. Labis naman nag-alala si Duan Ao sa nangyari kay Chin Siyin. Sa kabilang banda ay makikita naman natin si Li na mabilis itong patungo sa hospital kung nasaan sila. At wika pa nito na maaaring inatake si Chin Siyin, ngunit hindi niya alam kung ano ang nangyari. Mukhang kailangan niyang subukan ang bago niyang kasanayan. Sa ginawa naman ni Li ay lumitaw ang asul na liwanag sa ibaba. At ilang sandali lamang ay biglang lumaki ang circle. Ito ang bagong kasanayan ng ating bida na tinatawag na Soul Protection Commander Skill. Ay lahat ng nasa loob nito ay nagpapahusay sa mga kakayahan sa pakikipaglaban at pagtatanggol sa lahat ng mga tagasunod. Sa oras na ito ay napapaubo na lang si Chin Siyin sa natanggap nitong pinsala sa halimaw, at lumabas naman ang asul na liwanag sa kinaroroonan ni Chin Siyin. Biglang nagsalita naman si Li at sinabihan niya ito na tumayo si Chin Siyin na kaya niyang matalo ang insectoid na ito basta magtiwala lang ito sa kanyang kakayahan. Sa narinig naman ni Chin Siyin ay biglang nabuhayan ng loob ito dahil si Li ang nagsalita. Dagdag pa ni Li na magtiwala lang siya sa kanya. Kasabay na rin ito ang asul na liwanag. Na nakuha ni Chin Siyin ang Soul Protection upang mapahusay ang depensa at lakas ng pag-atake. Wika pa ni Li na ang kailangan lang gawin ni Chin Siyin ay ipakita sa mga surot kung ano ang kaya niya at mabilis naman na umatake ang halimaw. Sa pagkakataong ito ay makikita natin na puno ng determinasyon ang mata ni Chin Siyin na matalo ang halimaw na ito dahil sa tulong ng Soul Protection ay nadagdagan ang kanyang lakas. Mabilis naman na nakaiwas si Chin Siyin at kanyang hinawakan sa kamay ang halimaw at binuhat dahil kanyang ipapakita kay Li kung ano ang kaya niyang gawin. Sa oras na ito ay malakas naman na ibinalibag ni Chin Siyin ang halimaw sa sahig na nagdulot ito ng malakas na pagyanig. Dahil dito ay nabutas ang kanilang kinakatayuan para sila'y mahulog.
Ngunit hindi naman makapaniwala si Chin Siyin na nagawa niyang matalo ang halimaw at makikita natin ang paglitaw na itim sa likod nito. Sa paglitaw ni Li Yi ay agad niyang sinalo si Chin Siyin at binati niya ito sa kanyang tagumpay. Napaiyak naman sa tuwa si Chin Siyin ay napayakap na lang ito sa ating bida. Kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya matatalo ang Insectoid. Napangiti naman si Li Yi at sinabihan niya ito na wag na siyang umiyak, ang mahalaga ay nakaligtas sila. Ngunit saad pa ni Chin Siyin na ang akala niya kanina ay mamamatay na siya at hindi na siya makikita pa, buti na lang ay dumating siya sa tamang oras. Agara naman na sinabi ng ating bida na hindi mangyayari yun dahil lagi siya nitong proprotektahan. Sa mga oras na ito ay nagkatitigan ang dalawa at malapit na silang maghalikan. Subalit bigla naman silang natigilan matapos magsalita si Duan Ao sa itaas habang ito'y nakasabit sa bakal. Na pwede ba silang mag-isip na iligtas muna siya bago ipakita ang kanilang pagmamahalan. Sa narinig naman ng dalawa ay namula naman sila sa hiya dahil hindi natuloy ang kanilang kissing scenes. Nalipat naman tayo sa labas ng hospital ay makikita din natin ang mga tao sa labas at ang mga taong namatay dahil sa nangyari. Ngunit binigyan naman ni Lee ang dalawa ng healing potion na agad naman nilang ininom ito. Ilang segundo lang ay naramdaman naman ng dalawa ang epektang kanilang ininom nilang potion. At mabilis na bumalik ng kanilang lakas at nawala na din ang kanilang sakit sa katawan na kanilang ikinamangha. Subalit biglang may lumapit na lalaki sa kanila at nagsaad ito kung sila ba ay mga advanced user. Kung maaari ba niyang hilingin sa kanila na iligtas ang pangkat ng medikal, nakatanggap lang siya ng mensahe mula sa medical team, nakulong sila sa Dimensional Mine Sector 7, na puspos ng Zerg. Nagsaad naman si Chin Siyin, na ang lugar ng pagmimina ay ganap na nalinis, kaya paano magkakaroon ng Zerg doon? Agad naman sumagot si Li Yi sa lugar ng pagmimina number 7 na ito ay kabilang sa ng group. Ito ay Zerg din, ang lugar ng pagmimina ay napakalapit dito. Baka dun galing yung Zerg na nakita lang nila. Kaya agad naman silang umalis para magtungo doon at tingnan nila kung ano ang ginagawa ng group. Sa kabilang banda ay nagsaad naman ang lalaki, ipinahayag nito sa lahat na naganap ang pagbagsak sa lugar ng pagmimina. Lahat ng hindi nauugnay na tauhan ay dapat umalis kaagad at hindi pinapayagang magtipon sa pasukan. Subalit sinisigaw naman ng mga tao habang sila ay hinaranggan ng mga ng group na papasukin sila sa loob dahil nasa loob pa ang kanilang mga mahal sa buhay. At kung ano ang sinabi ng lalaki na gumuho na ito ay malinaw na ang Zerg na lumilitaw ay naubos na, at sila ay papasukin para iligtas ang mga kanilang asawa at kapatid sa loob. Ngunit iginiit naman ng panot na sino sa tingin nilang lahat. Kung collapse ito ay collapse, saan galing ang Zerg kundi sa mining area. Kung patuloy silang magpapakalat ng tsismis at manggulo, huwag nila silang sisihin sa pagiging walang awa. Subalit naglakas loob naman ang isang lalaki na pinadalhan siya ng kanyang kapatid ng isang video. Malinaw na ipinapakita nito ang Zerg, bakit hindi nila sila papasukin sa loob? Kahit nagkaroon ng pagbagsak, bakit hindi nila sila papasukin para iligtas ang mga tao? Sa tinura naman ng lalaki ay agad naman na sumang-ayon ang lahat ng tao na tama. Dahil habang tumatagal, mas nagiging mapanganib para sa mga tao sa loob dahil dito ay labis na nanggagalaiti ang panot. Isa pa ay naubusan na siya ng pasensya. Kaya inutusan niya ang kanyang kasama. Naarestuhin ang mga taong ito na nagkakalat ng tsismis at nagdudulot ng gulo na agad naman sumunod ang mga ito. Subalit biglang may nagsalita sa likod na agad naman napalingon ang mga tao sa tatlong parating. Kanilang sinabihan ng group kung sila ba ay malalakas. Sa narinig naman ng panot ay sinabihan niya sila kung ayno naglalakas loob na tanungin ang kanilang grupo. Wika naman ni Chin Siyin at sarkastiko niyang sinabihan ang lalaking panot kung hindi ba ito tatabi or siya na mismo ang gagawa para sa kanya. Ngumiti naman ang lalaking panot. Ito'y sumagot at sinabihan niya Chin Siyin na hindi nito ari-arian sa Dragon Gate na 3rd Street, kung gumagawa ba ito ng ingay. Subalit seryoso naman na ipinahayag ni Chin Siyin na may mga taong na-trapped sa loob ng Dragon Gate 3rd Street, papasok sila para iligtas ang lahat, kasama ang mga medaling team. Sa tinura naman ni Chin Siyin ay natawa naman ang nakakaluko ang mga kumag na ito na kung balak nilang piliting pumasok. Huwag nila silang sisihin sa hindi pagbibigay ng mukha sa Longmen 3rd Street dahil sa gagawin nilang walang awa. Sa mga oras na ito ay nag-umpisa ng gumawa ng action si Li Yi na kanina pang nakikinig sa mga kahangalan ng mga kumag na ito. Agad naman na teleport si Li Yi sa likod ng lalaking panot habang nakatutok ang kanyang dagger sa leg nito. Kanyang sinabihan nito na sobrang hirap nilang pakiusapan sila na papasukin sa loob,
Bakit hindi nila sila pagbigyan na makapasok para hindi na sila gumawa pa ng dahas? Dahil dito ay pinagpawisan ng malamig ang lalaking panot. At ipinalandakan pa nito na huwag subukan ni Lee na manggulo dahil hindi siya nito kilala na siya ay vice president ng group. Ngunit napangiti naman si Lee. At sarkastiko nitong sinabi sa lalaking panot. Na isa lang siyang i-rank na Monero na walang koneksyon, pero hindi siya natatakot sa group nito. Subalit agad naman napalingon si Lee at nakita nito ang isang atake na mabilis na bumulusok patungo sa kanya. Ilang sandali lamang ay tuluyan ang tumama ito sa kanya na agad niya itong nadepensahan gamit ang kanyang crossarm. Ngunit sa lakas ng ataking ito ay makikita nating tumalsik si Lee at ito'y tumama sa bato. Sa pangyayaring ito ay hindi naman nagalusan si Lee at iniisip nito kung isa lang siyang ordinaryong tao ay malamang magtamo ito ng matinding pinsala. Sa mga oras na ito ay lumapit na si Ning Donghao at siya ang may gawa ng atakeng sinalo ng ating bida. Agad naman itong itinanong sa kanyang tauhan kung ano ang nangyayari dito. Agara naman na sumagot ang lalaking panot na buti na lang ay dumating na si Ning Donghao. Dahil si Chin Siyin na namuno sa isang grupo na nagpapakalat ng chismis, iginiit na mayroong zerg sa loob, at sinubukan pang pumasok sa kanilang mining area. Sa narinig naman ni Ning Donghao ay labis naman itong nagalit. At sinabihan niya si Chin Siyin, na mas mabuting bigyan siya nito ng makatwirang paliwanag. Ngunit agara naman sumagot si Chin Siyin na meron silang medical team na nakulong sa loob. At ayon sa kanila, maraming zerg sa loob. Ipinahayag naman ni Ning Donghao sa kanila na ang lugar ng pagmimina na ito ay cleared sa lahat ng hindi karaniwang elemento ng kanyang group sa loob ng 3 taon, at kakakuha lang nila ng mining permit sa City Lord. Sa tinura naman ni Donghao ay walang nagawa sila Chin Siyin, isa pa ay hindi sila naniniwalang cleared ang mining area. At bigla naman tumalikod si Ning Donghao at pahabol pa nitong sinabi sa kanila na sa ngayon, ay patatawarin sila sa oras na ito para sa kapakanan ni Qin Shaoxiang. Biglang lumapit naman si Lee at kanyang sinabihan si Ning Donghao na niligaw siya ng kanyang nasasakupan. O sadyang hindi nila pinahahalagahan ang buhay ng mga ordinaryong tao para sa kanilang pangsariling kapakanan. Sa ipinahayag naman ni Lee ay nagpintig ang tinga ni Ning Donghao at sinabi nito na hindi ito lugar ni Lee para sabihin sa kanya ang bagay na ito. Sabay magpakawala ito ng kanyang kapangyarihan na gravity sa kinakatayuan ni Lee. Sa lakas nito ay nagkabitak ang lupa. Agad naman ginamit ng ating bida ang kanyang Shadow Enhancement Rank 2 para labanan ang ginawang panang atake ni Ning Donghao. At sarkastikong sinabi ni Lee na ang mining area ay nasa likod nito. Kung hindi siya naniniwala, maaari niyang puntahan at i-verify ito para sa kanyang sarili. Ngunit wika naman ni Ning Donghao na hindi na niya kailangang mag-aksaya ng oras sa pag-verify ng kalokohang ito. Biglang lumabas naman ang system. At ipinahayag nito na human race A level ng kasanayan sa gravity manipulation ay maaaring baguhin ang laki ng nakapaligid na gravity at ang katawan ng bakal ay maaaring magbago ng katawan sa lakas ng bakal. Nagsalita naman si Qing Tian kung kailangan ba ni Lee ng tulong niya. Napangisi naman si Lee at sinabihan niya si Qing Tian na hindi na kailangan, isa pa ay mapapatunayan niya na mali si Ning Donghao sa lalong madaling panahon. At biglang lumutang ang mga bitak ng lupa sa kinakatayuan ni Lee. Dahil dito ay nagbigay ng reaksyon ang portal at may hangin na pumapasok dito sa di malamang dahilan. Sa sandaling ito ay itinanong naman ni Ning Donghao kung ano ang nangyayari dahil sa anomalyang kanyang naramdaman. Sa biglang paglabas ng insectoid sa portal ay hindi inaasahan ng 3 lalaki na sila ay inatake na hindi nila nagawang maiwasan kaya nagtamo sila ng pinsala. Sa kaganapang ito ay napatingin naman ang 2 sa halimaw na kasalukuyang dumiretso sa kanilang direksyon. Naging alerto naman si Ning Donghao kaya itinaas nito ang kanyang kamay at inaantay nito ang tamang oras para atakehin ito. Sa paglapit ng halimaw ay ginamit ni Ning Donghao ang kapangyarihan niyang gravity manipulation na agad naman na bumagsak at nadurog ito sa lakas nito. Sa pangyayaring ito ay inaasahan naman ito ni Lee at sinabihan niya si Ning Donghao habang nakahawak ito sa kanyang braso na hindi na niya kailangang mag-abala sa pag-verify nito ngayon dahil nagkusa silang lumalabas sa portal. Sa ipinahayag naman ng ating bida ay naging seryoso naman si Ning Donghao. Sa paglabas naman ng halimaw ay nagkagulo ang mga tao dahil nakumpirma nila na meron na talagang mga insectoid sa loob. Kailangan nilang makapasok para iligtas ang kanilang mahal sa buhay na natrapped sa loob.
At isa pa ay kailangan din ng lahat ngayon na malaman ng ibang kamag-anak din nila na nasa loob ng dimensional portal. Ngunit nagsaad naman ang pag-alit ang lalaking panot. Na kayong lahat, manatiling nakatago ang kanilang mga telepono at huwag silang mag-video mula sa mga talaan na iyon. Sumagot naman sila huwag nila silang pigilan sa pagkuha ng video. Isa pa ay kailangan nilang iligtas ang kapatid, tatay at asawa nila. Napangiti naman na sinabi ni Lee kay Ning Donghao na kung pipigilan pa ba silang iligtas ang mga taong na-trap sa loob. Napaisip naman si Ning Donghao sa oras na ito. Sa sandaling ito ay naglakad na rin si Ning Donghao palapit sa mga tao na agad naman ikinabigla ng lalaking panot sa paglapit nito. Wika nito na hindi nila hahayaan na makapasok ang mga tagalabas sa loob para magdulot ng gulo. Sumagot naman si Ning Donghao. Naitigil na nito ang kanyang ginagawa at siya na ang bahalang mag-handle nito. Pero magsasalita sana ang lalaking panot ngunit hindi na siya pinansin pa ni Ning Donghao. Sa paglapit nito sa dalawang lalaki, ay sinabihan niya sila na para saan pa rin nila hinaharangan ang mga tao. At kanyang inutusan sila na pumasok sila doon at alisin ang mga insekto na agad naman sumagot ng oo ang dalawa. Sa oras naman na ito ay lumapit ang dalawa kay Lee at nag-aalalang sinabi nito kung ayos lang ba siya sa kanyang natamong pinsala. Wika naman ni Lee na ayos lang siya kaya wag itong mag-alala. At nakangiti nitong sinabihan ng dalawa na si Chin Siyin at si Duan Ao ay manatili dito. Papasok siya sa loob para iligtas ang mga na-trap. Agara naman na tumugon si Chin Siyin basta mag-ingat lang si Lee pag nasa loob na ito. Sa pagpasok naman ni Ning Donghao at ang lalaking panot sa loob ng dimensional portal, ay tumambad ang mga hindi mabilang na insectoid sa kanila. Nagsaad naman ang lalaking panot na bakit ang dami ng mga insectoids dito ngayon dati ay wala ang mga ito. At kanyang sinabihan si Ning Donghao na masyadong marami ang insekto kulang ang tao para harapin sila. Ngunit iminungkahi naman ni Ning Donghao na makipag-ugnayan sa iba pang advanced mula sa grupo para dumating para sa backup. Subalit kasabay naman ito ang pagpasok ng ating bida sa eksena. At sarkastiko nitong ipinahayag sa kanila na sa halip na maghintay ng reinforcements, maaari silang kumilos sa kanilang sarili, habang tumatagal, mas mababa ang kanilang pagkakataong mabuhay. Napalingon naman ang lalaking panot. At kanyang sinabihan si Lee ng pag-alit wika pa nito na ang pagiging presidente ni Ning Donghao ay masyadong mahalaga. Kung siya ay nasugatan ng buong interes ng grupo ay nakataya. Saad naman ni Lee na mga interes, mukhang matagal na silang nabuhay sa madaling buhay, kaya nawalan na ng lakas ng loob si Ning Donghao. Sa tinura naman ng ating bida ay nanggagalaiti naman si Ning Donghao. Naging seryoso naman si Lee at ipinahayag nito na siya na lang ang kikilos para maligtas sila. Isa pa ay walang problema si Ning Donghao kung hindi siya pumasok para iligtas ang mga tao. Dahil dito ay sinabihan siya ni Ning Donghao na nasa C-rank lang si Lee kung sinusubukan ba niyang patayin ang kanyang sarili. Sa tinura naman ni Ning Donghao ay napangiti naman si Lee at sinabihan niya ito papatayin niya ang kanyang sarili. Kung ganoon tawagin na lang nito ang lahat ng mga tauhan niya at sundan siya. Sabay ginamit nito ang Shadow Enhancement Tier 2 kaya lumabas dito ang malakas niyang aura. Dagdag pa nito ay idilat ang mga mata ni Ning Donghao at tingnan kung sino talaga ang mamamatay sabay ginamit nito ang Shadow Jaunt at umatake. Sa mabilis na pag-atake ng ating bida ay sa bawat slash nito ay lahat ng kanyang nadadaanan na insectoids ay nahahati sa marami matapos niyang tamaan ng kanyang dagger. Sa bawat atake ni Lee sa mga insectoids ay nagmimistulang mga basura ito sa ere habang pabagsak sa lupa. Ngunit nagsaad naman si Ching Tian. At sinabihan niya si Lee na may kakaiba sa mga bug na ito na agad naman sumang-ayon ng ating bida. Kaya ginamit na rin ito ang kanyang Shadow Eye. At sinabihan din niya si Ching Tian na nararamdaman niya na itong mga insektong ito ay iba sa mga nakalaban niya dati. Sa sandaling ito ay ginamit niya ang Shadow Morph dahilan para mamuo ang enerhiya sa kanyang espada. At nang matapos na ito ay malakas niyang hinampes sa mga insectoids ang malaki nitong Great Sword. Ang isang minahan na ito ay kung paano ang napakaraming insectoid ay hindi napansin sa loob ng mahabang panahon. Ipinahayag naman ni Ching Tian na ang lahat ng mga insektong ito ay ipinanganak lamang ngayon. Sa narinig naman ni Lee ay hindi ito makapaniwala na ngayon lang sila ipinanganak pero hindi na mabilang ang dami nila. Habang nakikipaglaban si Lee, ay sinabi nito na ang pagpaparami at paglaki ng mga insekto ay nakakabaliw, pero wala pa siyang narinig na ipinanganak sila sa C-rank. Agara naman na ipinahayag ni Ching Tian na pwede.
kung sila ay ginamitan ng tinatawag na God's Blood. Naging seryoso naman si Lee at itinanong nito kung ano ang God's Blood. At ano nga ba ang God's Blood na ito? Sabay nagpakawala ito ng maraming slash sa mga insectoids. Ipinaliwanag naman ito ni Ching Tian. Ang katanungan ni Lee na ang tinatawag nilang Blood of God ay isang lason na maaaring mapahusay ang anumang nilalang na lumaban sa kapangyarihan. Ito ay nagtutulak sa gumagamit sa isang siklab ng galit hanggang sa sila ay mamatay sa pagod. Mukhang maraming broodmother ang nahawahan ng lason, nakita niya na ang Zerg dati kung kaninong mga supling ay ipinanganak na infected, ang ilan sa kanila ay may ranggo pa mula sa kapanganakan. Sa mga tinura ni Ching Tian ay nagtataka naman si Lee kung paanong may lumabas na lason dito sabay sinugod ulit nito ang mga nagtutumpukan na insectoids. Sa oras naman na ito ay biglang tumalon si Lee at sinabi na lang nito na mas unahin niya muna na maligtas ang mga tao bago malaman ang kanyang katanungan. Sa kabilang banda naman ay makikita natin ang mga tao sa loob ng minahan at ilan sa kanila ay nagtamo ng mga pinsala matapos makatakas sila sa mga insectoids. At maririnig natin ang sigaw nila dahil hindi biro ang kanilang sugat. Hindi naman sila mapalagay dahil sa sobrang ingay sa labas, at iniisip nila na baka nahanap sila ng mga insectoids. At isa pa ay hanggang kailan sila manatili dito para sila ay mailigtas. Ngunit biglang kumalabog ng malakas ang pintuan na kanilang ikinabahala. Kaya napasabi na lang ang lalaki na ayaw pa niyang mamatay. Bigla naman na hinawakan siya sa kamay ang lalaking medulang na manatili tatagan lang nito ang kanyang loob dahil siguradong may darating na magliligtas sa kanilang lahat. Ilang sandali lamang ay biglang nawasak ang pintuan at isang insectoids ang lumipad dito na kanilang ikinabigla. Maya't maya pa ay inapakan ni Lee ang insectoid at pumasok sa loob. Sa kanyang pagpasok ay napangiti ito dahil sa wakas ay nahanap niya sila. Ikinatuwa naman ito ng mga taong na-trapped at kitang-kita sa kanilang mga ngiti dahil isang ascender ang dumating upang iligtas silang lahat. Sa sandaling ito ay napatingin si Ning Donghao sa ating bida. Napaisip naman ito na hindi ba't ang lalaking ito ay isang C-rank kung paano niya hinarap ang mga Zerg na ito nang walang kahirap-hirap. At kahit na mag-isa silang lumalaban sa napakaraming mga ito, ang kanyang enerhiya ay tila hindi nauubos. Kaya hindi nito lubos maisip kung isa ba siyang B-rank, o tulad niyang isang A-rank base lamang sa kanyang nasaksihan. Subalit bigla naman nagsaad si Ching Tian at sinabihan niya si Lee na ang bakal na pinto sa kaliwa ay may kakaiba sa loob. Kaya agad niya itong pinuntahan. Pero wika naman ng lalaking panot kay Ning Donghao na ang batang iyon ay papunta doon sa pinagbabawal nilang pintuan. Kaya agad niya itong sinigawan na lumayo siya sa pintuan na iyon. Iyan ang bodega kung saan nag-aalok ang kanilang korporasyon ng mga mahalagang bagay. Sa pinagsasabi naman ng lalaking panot ay wala naman naging pakisili bagkus kanyang inilapat ang kamay nito sa pintuan at nararamdaman niya ang brood mother sa loob. Hindi naman nakatiis pa ang lalaking panot kaya nilapitan na niya si Lee at sinabihan niya ito na hindi ba niya naririnig ang kanyang sinasabi na tinanggal niya ang kanyang kamay na marumi. Dahil kung anumang bagay sa loob ay nasira, hindi niya ito kayang bayaran. Dahil dito ay naging seryoso si Lee kaya itinanong nito sa lalaki na isang storing important items. At isa pa ay kailan pa nagsimula ang kanilang ng group corporation sa pagsasaliksik sa Zerg. Sa tinura naman ng ating bida ay sumagot naman ang lalaking panot na ano ang kanyang sinabi. Kaya wag siya magsalita ng walang kwentang mga bagay. Idinagdag pa ni Lee na kung ito'y isang kalokohan ang sinabi niya bakit hindi nila buksan itong pinto. Dahil dito ay inutusan na Ning Donghao ang lalaking panot para baksanan ang pintuan. Sa narinig naman ng panot ay bigla naman humarap ito kay Ning Donghao na nakangiti. At kanyang sinabihan ito na ang supervisor lang ang nakakaalam ng password, at hindi niya ito alam. Pero ikinatuwa naman ito ng ating bida na walang problema kung hindi nila alam ang password sabay inilabas nito ang malaking espada. Pagkatapos ay gumawa sila ng isang mas malakas na paraan upang buksan ito. Kaya hinanda nito ang kanyang espada para buksan ang pintuan. Sa kanyang ginawang maraming slash ay nagawa niyang masira ang pintuan ng walang kahirap-hirap. At nang tuluyan na niyang mawasak ito ay biglang nag-iba ang ekspresyon ni Lee. Kanyang sinabihan ng dalawa. Kung ito ba ang tinatawag nilang storing important items? Dahil ang sumambulat sa kanila ay mga wala ng buhay na Monero. Labis naman ang galit ni Lee dahil sa kanyang nakita at sarkastiko nitong sinabihan si Ning Donghao na ganito rin ba namatay ang kanyang magulang tulad ng mga minerong ito.
Kaya itinutok niya ang hawak nitong espada kay Ning Donghao at wika nito na sa kanyang ng group corporation ay wala ba talaga silang halaga. Dahil sa galit ng ating bida ay nagpalabas ito ng malakas na aura at sinabihan niya si Ning Donghao na magmadaling sumagot ito at magpaliwanag.